para maging maingay tayo magpuri sa Panginoon. Amen. Sapagkat natatakot ang diablo sa hindi marunong. Natatakot ang diablo sa marunong magpuri sa Diyos. Kaya isang sigaw mo malang ng praise the Lord, tumatalon na maging ang problema mo. Amen. Huwag na po tayong umupo, mga kapatid. Praise the Lord. Hallelujah. At tayo, kung meron po kayong Biblia, itaas po natin ang ating mga Bible pansamantala. Lahat na may mga Bibles up. Ngayon, makikita natin yung mga tunay na sundalo. Merong Biblia. Kapag wala kang Bible, pansamantala, cellphone. Pero ang cellphone, hindi po yan holy cellphone. Sapagkat ang Bible ay holy Bible. Amen. So tayo po ay magsasabi sabay-sabay, I love my Bible. I love my Bible. And the Bible is the food of my soul. And the Bible is the food of my soul. Praise the Lord. Sa wala pong pagtatagal, tayo po ay magbubuklat sa aklat po ng Psalms 143 verse 8 hanggang 10. Kung meron po sino pong unang nakabuklat ay maaari pong pakibasa sa microphone ng malakas. Amen. Amen. Iparinig mo sa akin ang iyong kagandahang loob sa kinayong umagahan. Sapagkat sa iyo ako tumitiwala, ipabatid mo sa akin ang daan na aking dapat lakaran, sapagkat itinaas ko ang aking kaluluwa sa iyo. Iligtas mo ako, Panginoon, sa aking mga kaaway. Tumatakas ako sa iyo upang ikubli mo ako. Turuan mo akong gumawa ng iyong kalooban, sapagkat ikaw ay aking Diyos. Ang iyong espiritu ay mabuti, patnubayan mo ako sa lupain ng katwiran. Amen. Amen. Sa English, aking pong babasahin. Ang sabi po sa 143 verse 10, yun na lang pong basahin natin. Ang sabi po sa English, teach me to do your will, for you are my God. Let your good spirit lead me on a level ground. Tayo po'y manalangin, humikit at yumuko. Dakilang Ama sa langit, salamat po Panginoon sa pagpapala at narinig namin iyong salita, O Lord God. Dalangin ko, Panginoon, na ikaw ang kumilos manguna, punasan niyo, Panginoon, ang labi ng iyong lingkod sa oras na ito, Lord. Itago niyo po ako sa inyong likuran, ikaw pong manguna sa aming kalagitnaan. Lord, I pray, O God, hallelujah, bigyan niyo po ako ng tapang at talino, Panginoon, na may hayag ko na walang takot, Panginoon, na iyong salita at may hayag ko, Panginoon, na may kapangyarihan sa pangalan ng Jesus Christ. Buksan mo, Panginoon, ang puso ng mga tagapakinig. Hallelujah. Pagpalain mo kami, Panginoon. Ano man ang aming pangangailangan, Lord, I pray. Lord, hallelujah. Ihayag mo sa oras na ito, Lord, upang kami, Panginoon, matuto at maging matibay na Kristiyano, O Lord God. Ganun din ang mga kapatirang nanonood sa online. Pagpalain mo, Panginoon, ang bawat isa sa amin around the world. In the mighty name of Jesus, everybody say, Amen. Amen. Bago ka umupo, kalabitin mo ang 5 katabi mo. Sabihin mo namin, kamusta ka? Praise the Lord. Malaya na po tayong makakaupo, mga kapatid. Hinihiling ko po ang inyong buong attention, ang inyong buong puso't isipan ay ilagay nyo muna dito sa harapan at kalimutan nyo muna ang inyong mga utang. Kalimutan nyo muna ang inyong mga tiyan. Unahin muna natin ang pagkain ng kaluluwa. Praise God. So wala pong tatayo hanggat hindi matatapos ang gawain, mga kapatid. Unahin natin ma-revive ang ating spiritual. Sa tanghali nito, mga kapatid, dadalhin ko po kayo sa isang subject na meron pong pinamagatang The Teachable Heart. Sabihin po natin sa ating katabi, The Teachable Heart. The Teachable Heart.
Praise the Lord. So nabasa natin kanina sa Psalms 143 verse 10, teach me to do your will, for you are my God. Let your good spirit lead me on a level ground. Teachable heart, mga kapatid, is a heart that continues to learn. Ang mga madaling maturuang puso, mga kapatid, ito po yung patuloy na natuturuan. Yung mga pusong handang makinig, mga kapatid, sa mga katuruan ng ating Panginoon at hindi sarado ang kanilang puso at isipan. Amen. Binigyan po tayo ng Panginoon ng 5 senses. Yan po ay lagi po natin naririnig kay Sister Melet. Ano po yung mga 5 senses natin, mga kapatid? Sense of Smell, sight, hearing, sight, taste, and touch, feelings. So meron po tayong 5 senses, mga kapatid, na binigay ng Panginoon. At ang sabi ng ating topic ngayon, mga kapatid, a teachable heart. Growing in Christ, mga kapatid, as a Christians, requires that we continue to learn. Kung gusto po nating lalago sa ating pong Panginoon, kailangan po natin, mga kapatid, na matuto at magpatuloy na matuto. Amen. Hindi po tayo lalago, mga kapatid, kung hindi tayo nagpapatuloy matuto. Our learning should be about God and what He is calling us to do. Ang pagkatuto natin, mga kapatid, hallelujah, ay tungkol po sa Panginoon at kung paano at kung ano ang gagawin natin bilang Kristiyano. We should also be learning about ourselves. Kailangan ding alamin natin ano ba ang ating sarili. Sino ba tayo, mga kapatid? Tayo na ba ay nakakasunod sa salita ng Panginoon? Tayo ba, mga kapatid, ay natututo sa pagsunod sa salita ng ating Panginoon? Tayo ba ay handang makinig sa pagtutuwid ng ating Panginoon? Yan po ay isang katanungan kung paano ka magiging isang teachable heart. Ang mga tunay na Kristiyanong lumalago, meron pong teachable spirit. Handang magpaturo kapag nako-correct, mga kapatid. Ito po'y kanilang kagalakan sapagkat alam nila sila po'y matututo at sila po ay lalago. Amen. Alamin natin ang ating sarili, baka hindi na pala tayo nagpapaturo. Meron ba, mga kapatid, na Kristiyano na ayaw makinig at ayaw magpaturo, sarado ang kanilang tenga at puso? Ito po ay hindi lalago, mga kapatid. Tandaan natin, kahit na abutin ka ng 10 years, kapatid, hanggang 20 years sa gawain ng Panginoon, ngunit sarado ang iyong puso, ngunit sarado ang iyong tenga, hindi ka lalago sa paglilingkod sa Diyos. Maraming mga Kristiyano, sinasabi nila, ako ay Kristiyano, ako ay laging nasa church, umaawit pa nga ako, tumatayo pa nga ako sa church at nagpapatotoo. Pero, mga kapatid, ang tunay na paglilingkod sa Diyos, nakikita ang pagbabago sa ating pong mga buhay. Mayroong pagbabago, mga kapatid, maging sa ating pagkilos, maging sa ating pananalita, maging sa ating mga facial expressions. Na dati, mga kapatid, lagi kang nakasiungamot. Pero nung ikaw ay naging Kristiyano, purong ngiti na lang ang iyong pinapakita. Walang mga Kristiyano, mga kapatid, na kapag may nakita kang o kapatirang bumababa, praise the Lord, sister. Walang ganoon, mga kapatid. Praise the Lord, sister. Welcome. Upo ka sa harap. Ganoon, mga kapatid, hindi tayo ngingiting aso. Sapagkat kapag ngiting aso, ito po'y plastic na pagngiti. Amen. Di ba, mga kapatid, yung mga bisita, pagdating nyo pa lang dito, ang sarap ng pakiramdam. Amen. Dahil ang mga kapatiran dito ay hindi plastic. Totoong mga Kristiyano, mga kapatid, sapagkat naramdaman nila ang Espiritu ng Diyos. Amen. Dito sa church, mga kapatid, aking nasumpungan ang tunay na ground, mga kapatid, na kung saan tayo ay tunay na lalago.
Marami na akong simbahang dinaluhan. Maraming mga ibang denomination ng aking nakita. Pero mapatid, I'm proud to say, ang natagpuan kong gawain ay gawain ng tunay na Panginoon. Yung mga Kristiyanong marunong pumalakpak, nakita ko. Yung mga Kristiyanong marunong magpasalamat, nakita ko. Yung mga Kristiyanong umiyak kapag pinagpapala, nakita ko. Yung mga Kristiyanong umiyak kahit na may pagsubok, nakita ko. Amen. Praise God. A teachable heart. Our goal in the Christian life should be sanctification, which requires learning and changing to be more like Christ. Magbago tayo ng ating buhay, mga kapatid, na kung dati tayo ay hindi nakikitaan ng mga magagandang pangitain sa ating buhay, ngayon, mga kapatid, kung ikaw ay totoong Kristiyano at gusto mong maglingkod sa Diyos, dapat maging katulad ka ni Kristo. That's right. Amen. Hindi ginagawa ng ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid, sa labas na naninigarilyo. Amen. Walang ginagawa ang Panginoon, mga kapatid, sa labas na mayroong hawak na barang. Tokits. Madyong. Alak. At especially, mga kapatid, hindi dinadala ng Panginoon ang marites. Sabihin mo nga sa tabi mo, walang marites. Walang marites, walang marisol. Ang sabi nga ng isang awitin, handa ka na bang maging Kristiyano? Amen. Kung ikaw ay handang maging Kristiyano, ito'y patunayan mo. Nabago ka na ba? Naalis na ba ang iyong mga bisyo, yung mga alak, sugal, babae, lalaki, bakla, tomboy? Nawala na yan sa ating buhay sapagkat tayo po ay naging tunay na anak ng Diyos. Amen. Dito lang po natin maririnig ang pagtutuwid sapagkat ang mga narito ay meron pong teachable heart. Amen. Sapagkat kung wala kang teachable heart, hindi ka mag-i-stay sa church, aalis at aalis ka dahil meron kang pusong rebellious. Yes. Kaya marami mga kapatid sa atin ang hindi tumatagal dahil yung mga iba ay hindi po teachable heart. Amen. Kung ikaw ay nananatili pa rin hanggang dito, hanggang ngayon mga kapatid, ibig sabihin, meron kang teachable heart. Amen. Meron pong 5 ways to have a teachable heart. Bibigyan ko po kayo ng 5 paraan para po maging teachable heart tayo mga kapatid. Ang una ay a humble heart. Napakahalaga po ng humble heart para ikaw ay maging teachable. Sapagkat kapag wala kang humble heart, mga kapatid, sasabihin mo sa nagtuturo sa iyo, mas magaling ako sa iyo. Mas matalino ako sa iyo. Amen. Mas may pinag-aralan ako sa iyo. Amen. At mas maganda naman ako sa iyo. Mas pogi naman ako sa iyo. Pero mga kapatid, kung meron kang teachable heart, ikaw ay meron pong humble heart. Handa kang magpakumbaba at ipinapakita mo sa nagtuturo sa iyo na mas magaling siya kahit mas marunong ka. Hindi mo kailangang ipakita sa kanya na mas matalino ka para maramdaman niya na mas magaling ka sa kanya. Ang tunay na magiging humble o teachable heart ay nagpapaubaya doon sa mga nangunguna. Nagpapakumbaba sapagkat kapag hindi ka nagparaya, wala kang teachable heart. Papasak. Everybody say teachable heart. Teachable heart. Ang sabi po ng ating topic, a humble heart is looking to learn and therefore is a teachable heart, mga kapatid. A humble heart is one that recognizes that she can learn from others. Amen. Kung meron ka palang humble heart o meron kang teachable heart, handa kang makinig. Kahit na yung nagtuturo sa iyo, mga kapatid, ay walang pinag-aralan at akala mo wala siyang magagawa.
Pero kung ikaw ay willing makinig, mga kapatid, ipinapakita mo sa Kanya at sa Panginoon na ikaw ay mayroong humble heart. Minsan kasi mga kapatid, merong magagaling. Ay, narinig ko na yan eh. Tinuturo pa lang, inuunahan na yung verse. Acts 2:38, ito, Pastor Alguen. Then Peter said, makinig ka muna sis. Repent and be baptized. In the name of Jesus. Ang humble heart, mga kapatid, ay kahit alam mo na, makikinig ka pa rin. Sapagkat, mga kapatid, doon nakikita ang ating teachable heart. At especially, hayaan natin, mga kapatid, yung ministerial calling ng isang teacher o leader ang kumilos, mga kapatid. Sapagkat kalooban ng Panginoon na mag-manifest o ma-exercise ang bawat pagkatawag ng Panginoon sa atin. Kung ikaw ay song leader, hayaan mong mag-lead ang song leader. Kapag ikaw ay back-uppers, magba-back up ka lang. Amen. Wala pong mga back-uppers na nagli-lead. Amen. Pag ang song leader, tama yung ginawa ni Sister Myla kanina, kita nyo, nagli-lead siya. Ang mga back-uppers, ibig sabihin po ng back-up, naka-back up dun sa awitin. Amen. Kapag hindi na po siya nagsasalita, kumakanta, doon po pwedeng pumasok ang back-up na magli-lead siya. Pero kapag nagbaback up na o nag-lead na ang song leader, magbaback up lang kayo ng song. Amen. Di ba napakasarap magpuri sa Panginoon kung tayo po ay merong humble heart. Amen. Ang ganda kanina ng flow ng worship. Sino pong pinagpala, mga kapatid? At ang isa pong dahilan kung bakit nakakakilos ang Panginoon, nagkaroon ng prayer and fasting. Yes, amen. Kapag tatayo ka dito, mga kapatid, mayroon ka dapat personal prayer sa ating Panginoon na hindi na natin pinapakita sa iba. Pero kinausap mo ang Panginoon personally, Lord, bless my soul. Gamitin mo ako bilang pagpapala sa lahat ng makakakita sa akin. Sapagkat ang pagtayo dito sa pulpito, mga kapatid, hindi paligsahan, hindi pagalingan, mga kapatid. Ang pagtayo dito sa pulpito ay palakasan ng espiritual. Amen. Kaya mga kapatid, kapag tatayo tayo, may mapapansin kayo, ang sarap ng pakiramdam. Pagka kumaawit si sister, ang ganda ng pandinig kapag nagsasalita si brother. Kasi mga kapatid, tumatayo sila dito, mga kapatid, na mayroong pong teachable heart. Tumatayo sila dito, mga kapatid, na mayroong humble heart, mga kapatid. Sapagkat doon nakikita ang tunay na pagsunod. Amen. Ang sabi po ng Psalms 25, verse 9, ang maamo ay papatnubayan niya sa katulan at ituturo niya sa maamo ang daan niya. Amen. He leads the humble and what is right and teaches the humble his ways. Amen. Kapag ikaw pala ay maamo, mga kapatid, tuturuan ka ng tamang daan ng ating Panginoon. Pero kung hindi ka nagpapaturo o hindi ka maamo, hindi ka matututo. Amen. Tapikin mo ang katabi mo, matuto na tayo. Matuto na tayo. The humble heart values others and look to learn and grow in all circumstances. Begin with a humble heart and you will begin to learn. Kapag tayo, mga kapatid, ay nagsimulang magpakumbaba at sigurado ito, mga kapatid, ikaw po ay matututo. Amen. Noon, hindi po ako marunong makinig. Salita lang ako ng salita kapag may nagkausap ako, sagot ako ng sagot. Napansin ko, hindi ako natuto. Pero nung meron na nagtuturo, mga kapatid, willing akong makinig. At kapag katapos kong marinig na absorb ko ang aking pakikinig, doon nagsisimula ang pagkatuto. Palakpakan natin ng ating Panginoon. A teachable heart, mga kapatid. Pangalawa, magkaroon ka ng submissive heart. Napakahalaga, mga kapatid, ng pag-submit. Amen. Meron pong inilagay ang Panginoon na umbrella. Ang Panginoon, ang asawang lalaki at ang asawang babae at ang kanyang mga anak. Family first. Amen?
Ganon din po sa iglesia, ang Panginoon, ang nilagay ng Panginoon ng pastor at ang mga elder at ang congregation. Lahat po yan, mga kapatid, ay kailangang mag-submit sa nilagay ng Panginoon. Amen. Kaya mga kapatid, huwag natin kakalimutan ang mga lalaki ang unang nilikha ng Panginoon. Kaya si Eva, mga kapatid, ay pahamak. Pasintabi, mga kapatid, sapagkat nung nilikha ng Panginoon si Eva, nagsimula na ang temptation. Kasi, mga kapatid, naawa ang Panginoon na nag-iisa lang si Adan. At ang sabi ng Panginoon, malungkot ang tao, kaya gagawa ako ng kanyang kasama at kukuha ako sa kanyang tadyang. Kaya pala yung tadyang ko, maliit yung isa. Kinuha si Sister Juliet. Amen. Pansinin niyo, mga kapatid, yung mga tadyang naming mga lalaki, may bawas. Kasi yun yung aming kabiyak. Ibig sabihin, kayong mga babae, galing kayo sa tadyang namin. Hindi nyo kami pwedeng utus-utusan. Amen. Pwede nyo kaming bigyan ng suggestion, pero hindi nyo kami pwedeng papangunahan. Payag ba kayo dyan, mga kapatid? Ang mga asawang babae laging nagsasubmit. Amen. Hindi po ibig sabihin pinapangarap ko to, pinapatama ko ang misis ko. Para po sa lahat to, mga kapatid, sapagkat a submitted heart is a teachable heart. At biblically, mga kapatid, alam nyo, napakasarap na mayroon pong harmony sa tahanan. Kaya kung gusto natin maligtas ang ating mga asawa, tayo po ay magkaroon ng submission. Amen? Hindi naman ibig sabihin pag sinabi ng ating mister, huwag kang magsisimba, magsasubmit ka. Magsisimba ka, mga kapatid. At sasabihin mo, ang sabi ng Panginoon, dapat paglinggo, nandun tayo sa kanyang tahanan. At ipagpepray natin ang ating asawa. Ang hindi lang natin susundin kapag sinabi ng asawa natin, dito lang tayo, Sunday, mamamasyal tayo, kakain tayo sa masarap na restaurant. At ang sasabihin natin, unahin muna natin ang ating Panginoon. Unahin muna natin ang gawain sapagkat sabi ng Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God, and all these things, and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Napakasarap, mga kapatid, na meron kang pusong natuturuan. Amen. Meron ba dito, mga kapatid, na tinuturuan tapos nilalabanan yung nagtuturo? Meron kapag yung nagtuturo ay hindi dapat paniwalaan. Amen. Meron kasi mga tagapagturo ay peking tagapagturo. Meron talaga, mga kapatid, na darating na mga tagapagturo, na mga false teacher, mga false preacher, mga kapatid. Pero kapag nilagay ka na doon sa tunay na mga ngaral, dapat magpasakop ka na. Magbigay ka na ng pag-submission ng iyong spirito sapagkat ang sabi ng Bible, James 4:7, submit yourself therefore to God. Amen. Resist the devil and he will flee from you. Amen. Amen. Lagi ko itong nababasa, mga kapatid, na iniisip ko, ano ba ang ibig sabihin ng submit yourself to God? Amen. Lagi natin itong naririnig. Ibig sabihin pala, mga kapatid, ibigay natin ang lahat ng pagkilos ng ating Panginoon sa ating buhay at sawayin natin ang dyablo na mga binubulong sa atin at siya po ay lalayas sa ating isipan. Amen. Ngayon nga, mga kapatid, ang dyablo ay pumapaypay kapag tayo ay inaantok na, papaypayan ka na. Para lalong makatulog. At kapag ikaw ay inaantok na, ang sasabihin mo, in Jesus' name. Amen. Aalis yan. At maglalagay ka ng toothpick sa mata mo. At magtataka ka. At magtataka si pastor. Dilat na dilat ang iyong mata. Yung pala, nakatoothpick ang iyong mata. Ganun, mga kapatid, lalabanan natin ang mga bagay na kung saan tayo pinapaypayan ng diablo. Sapagkat ang diablo ayaw na ayaw niyang marinig ang pagpapalang maririnig natin mula sa ating Panginoon. Amen. Praise God. Hallelujah. The person with a submissive heart gives up her desires.
Kapag meron ka palang submissive heart, kapatid, ibinibigay mo na lahat ang iyong mga desire sa ating Panginoon. At una lahat ng mga desisyon natin sa Panginoon dapat. Yes, amen. Hallelujah. If your heart is not submissive, then it is not a teachable heart. Amen. Kapag ang puso mo ay hindi mapasunod, kapatid, hindi ka teachable heart. Learning requires change, and change requires a submissive heart. Kung gusto natin palang matuto, mga kapatid, kailangan magkaroon tayo, mga kapatid, ng pagsunod sa ating mga puso. Kung gusto nating matuto, meron kang pagsunod. Mamaya meron po tayong discipleship Bible study. Amen. Matututo na naman ang ating mga bagong kapatiran. At alam niyo, mga kapatid, ang FPCI ay patuloy na pinapalago ng ating Panginoon. At sa mga hindi pa po nakakaalam na humungan na po ang FPCI, mga kapatid, meron na tayong extension. Kung po sa Pangasinan, mga kapatid, nagsimulan na sa bahay nila Sister Rose. Kaya suportahan po natin ang gawain na yan, mga kapatid, sapagkat yan po ay bunga rin natin, mga kapatid. Amen. Praise God. Hallelujah. Isipin mo ang isang mag-aaral na walang pusong pagsunod. Ito'y hindi matututo o hindi talaga matututo ang estudyanteng iyon dahil ayaw niyang makinig at magbago. Kapag mayroong exam, ang nagtuturo ay teacher, yung estudyante nagsiselfon. Yung estudyante nakikipagkwentuhan. At sigurado pagdating ng exam, hindi siya matututo. Hindi siya mababago, hindi siya tatalino sapagkat siya ay hindi handang sumunod. As a Christian, you need to learn to submit your heart to God and that you can learn to grow. Sa mga Kristiyano, kapatid, kailangan mong matutong mag-submit. Kailangan mong magpasakop sa Panginoon para ikaw ay patuloy na lumalago at lumalago sa paglilingkod sa Diyos. Amen. Tapikin mo ulit ang katabi mo, sabihin mo, submissive ka ba? Submissive ka ba? Submissive ka ba? Submissive ka ba? The submissive heart, mga kapatid, is looking to a change or looking to change, to learn and to grow. Ang ating pong hinahanap kapag tayo ay may submissive heart, willing tayong magbago, willing tayong matuto, at willing tayong lumago. Amen. Di ba yung iba, sinasabi nila, sana Sunday na, sana may Bible study na, kasi gusto kong matuto, gusto kong lumago, gusto kong lumakas. Amen. Ewan ko ba yung iba, maski Sunday, pagka tinatamad, unahin na nilang matulog sa bahay. Unahin na lang nila yung mga ibang bagay na kanilang priority, sapagkat hindi nila priority ang Panginoon. Amen. Pero ang mga tunay na mayroong pong submissive heart, teachable heart, inuuna po ang gawain. Inuuna, mga kapatid, ang pagsamba sa ating Panginoon. Amen. And number 3, mga kapatid, anong oras na po? Okay lang, Pastor. Bigyan niyo po ako ng 1 hour, 2 hours. 20 minutes and 2 hours. Amen. Pagka narinig niyo yung 20 minutes, alam niyo na may kasunod. Pero hindi naman yan nangyayari, mga kapatid. Tama ba? Oo, tama. Number 3, a willing and eager heart. Kapag meron kang teachable heart, mga kapatid, meron kang willing at eager heart na magpakumbaba. Willing ka sa lahat ng mga ituturo ng Panginoon. Mapapansin nyo, mga kapatid, yung mga baguhan, lalo na dito sa music department, nakikita ko yung mga kasipagan nila. Amen. Kaya aking pong mga kapatid na ina-acknowledge ang inyong pong mga ginagawa. Binabantayan ko lang yan, mga kapatid. Hindi ko man masabi na sa inyo ay salamat, pero ako po ay natutuwa, nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil wala kayong question, wala kayong pag-aalinlangan na susunod sa gawain sa Panginoon. Kaya nga, kapatid,
David, si Haring David, ang sabi niya sa Psalms 51 verse 10, created me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Nanalangin si King David sa ating Panginoon sapagkat siya po'y nagkasala. Meron siyang willing at eager heart, mga kapatid, na magpakumbaba sa ating Panginoon. Kahit na alam niya, mga kapatid, na siya'y hari, nagpakumbaba siya dahil alam niya at tinanggap niya sa kanyang sarili na siya po'y nagkasala. Kapag tayo po ay nagkakasala, mga kapatid, kapag meron kang eager o willing heart, mga kapatid, na tanggapin ang iyong pagkakamali, ikaw ay mananalangin katulad ni Haring David, na likhain mo ang aking puso, O Diyos, at baguhin mo ang aking spirito. Amen. Yan po ang napakasarap pakinggan sa ating Panginoon kapag ikaw ay marunong magpalinis. Kaya mamaya pag altar call, mga kapatid, huwag mo nang hantayin na papuntahin ka sa harap kung ikaw ay nangihina, kung ikaw ay nagkukulang sa pagsunod sa ating Panginoon. Mauna ka nang pupunta sa altar. Mauna ka nang luluhod sa altar, mga kapatid. Mauna ka nang tatanggap ng pagpapala. Mauna mo nang tanggapin ang kanyang presensya. At kung hindi mo maramdaman ang kanyang presensya, sabihin mo pa rin sa iyong sarili, mauuna pa rin ako sapagkat binubulungan lang ako ng diablo para hindi ako makalapit sa iyo, Panginoon. Amen. A willing and eager heart is the one that excited and ready to learn. Yes, I should say, o sinabi ko ang salitang excited, but picture that the student excited to learn, the one that comes prepared, with a look and enjoyment. Kapag ang estudyante, mga kapatid, ay excited, matutulog yan ng maagang-maaga. Kapag siya excited, alam niya na siya gigising ng maaga, mga kapatid, para papasok, nakaplansya na ang kanyang mga uniform at ang kanyang mga gamit. Ganon din ng mga Kristiyano, mga kapatid, Saturday pa lang, plansyado na ang inyong mga damit. Saturday night pa lang, mga kapatid, nakapag-pray na tayo bago tayo matutulog at paggising natin, hinanda na natin ang ating pag-alay, pagsamba sa ating Panginoon. Ang isang taong handa, mga kapatid, nagtatanong, nagsasaliksik ng malalim, nakikinig, nakikipag-ugnayan sa mga tao at kung ano ang itinuturo at nagmumuni-muni sa kanyang natutunan. Amen? Ano po ang natutunan natin last week? Rediscovering worship. Paano ba ang tamang pagsamba, mga kapatid? Hindi yan nasusukat sa pagsigaw. Hindi yan nasusukat sa pag-awit na magaganda. Nasusukat yan sa tamang puso at pagsamba sa ating Panginoon. Kung meron kang mababang puso, meron kang teachable heart, luluhod ka, iiyak ka sa ating Panginoon. Mararamdaman mo ang presensya niya, pagpapalain ka. Kung gusto mong matanggap ang kanyang banal na espiritu at hindi mo pa natatanggap, kapatid, magkaroon ka ng willing at eager ka, kapatid, matanggap ito sapagkat ang banal na espiritu ay kapangyarihan, kapatid. Ang tanong, are you eager to learn? Amen. Gusto mo bang matuto? Amen. Amen. Sapagkat kapag tayo po ay merong pusong willing heart o merong eager, ikaw ay lalago, kapatid. Last po, a patient heart. Meron pong pusong pagtitimpi, pagpapasyensya. Sabihin mo sa katabi mo, patient heart. Patient heart. Hindi po laging nagmamadali sa kasagutan sa panalangin, mga kapatid. Alam nyo ba, mga kapatid, maraming mga Kristiyano ang nananalangin hanggang ngayon na hindi pa rin nasasagot ang kanilang panalangin. Pero meron silang patient heart, mga kapatid. Meron silang pagtitiis. Amen. Napatunayan ko yan, mga kapatid, sa mga panalangin ko na akala ko minsan parang wala nang sagot ang Panginoon. Akala ko, mga kapatid, talagang, Lord, ano ba ang kulang? Naglilingkod naman ako.
pero hindi ko sinusumbat sa Panginoon. But ang sabi ko, Lord, maghihintay ako. Sapagkat ang sabi mo, ang panalangin ay lahat sinasagot mo. Meron itong pagsagot na oo, may pagsagot na hindi, at maghintay. At alam ko, ang aking panalangin, sinabi ng Panginoon, maghintay. 14 years to pray. Binakikos, mamatid, inusig, siniraan, at sinabing huwag magpatuloy sa paglilingkod sapagkat hindi na maayos ang buhay ko. Pero mapatid, lahat ng umuusig, mapatid, sa tunay na tinawag ng Panginoon, pinapalo. Ang sabi ng Biblia, do not touch the anointed one. Napatunayan ko na yan ng maraming beses, mapatid, kaya nakakaawa yung mga tao na hindi sumusunod sa tinawag ng Panginoon. Yung mga tao, mga patid, na nangungutya sa tinawag ng Panginoon. Marami na pong napatunayan. May mga nangyayari sa ating gawain, alam nyo, yung kanilang mga pamilya, namatay. Amen. Hindi ko po kayo tinatakot. Yung mga anointed na pastor, kapag sinaktan natin ang kanilang damdamin, meron pong pagsubok na darating at pagpapalaw sa buhay natin. Hindi man sa buhay natin kukunin, kundi sa ating mga pamilya, sa ating mga financial, mga kapatid, kapag sinisiraan natin ang mga anointed na tinawag ng Lord. At dahil sa panalangin ko, mga kapatid, nagpatuloy ako, mga kapatid, at akin pong nananalangin ako sa Panginoon dahil meron pong teachable heart. Gusto ko, Lord, turuan mo kung ano ba ang tama. At ang sabi ng Panginoon, magpatuloy ka, anak, mangaral ka ng salita ko, at marami ka pang mga maaakay. At ito na, mga kapatid, lumalaki na po ang FPCI. Na dati, mga kapatid, hindi tayo marunong magbasa ng Biblia, hindi tayo marunong magpuri, na dati tayo mga backsliders sa ating Panginoon. Pero ngayon, mga kapatid, ginamit ang FPCI, mga kapatid, upang tayo'y maakay at magbalik loob sa ating Panginoon. Amen. Napakasarap, mga kapatid, na meron kang teachable heart. Alam niyo, mga kapatid, yung 14 years to pray, nasagot na yan ng Panginoon. Ako po ay confident na mas lalong maglilingkod sa Panginoon sapagkat yung panalangin ko, mga kapatid, ay nasagot ng Panginoon at wala nang uusig sa akin sapagkat ang sabi ng Panginoon, tinakpan ko na ang kanilang mga bibig, anak, at hindi na sila pwedeng usigin ka sapagkat wala na silang ibabato sa iyo. Kahit maraming problema, magpupuri pa rin tayo, mga kapatid. Kahit maraming pagsubok, magpapasalamat pa rin tayo. Kahit walang pera, mag-aalay pa rin tayo sa ating Panginoon. Amen. Hindi lang nasusukat sa yaman natin ang pag-aalay sa Lord. Yung buhay mo, mga kapatid, na narito ka, isang pag-aalay na yan sa Panginoon. Siyempre, kasama na yung, mga kapatid, yung pagsuporta sa gawain. Amen. Hindi po tatakbo ang gawain kapag walang suporta natin. Kaya, mga kapatid, kung ikaw ay teachable heart, ikaw ay willing mag-support sa gawain ng ating Panginoon. Hindi po biro-biro ang mga gastusin sa gawain, lalo na kapag lumalaki ang church. Alam ng mga secretary at treasurer natin yan. Amen. Nung last may bisita tayo, mga kapatid, hindi rin tayo, mga kapatid, pinabayaan ng Panginoon. Na-provide lahat, mga kapatid, nagpasalamat ang ating bisita. At sila po ay nagpasyal, mga kapatid, hallelujah, at nadala natin sa magandang restaurant. Amen. At darating ulit, mga kapatid, sa May, ang ating pong pastor na prophet, hallelujah, and I pray na narito pa rin tayo at mas marami tayong matututunan, mga kapatid. Kaya meron po tayong excursion para magkaroon po tayo ng karagdagang pondo, mga kapatid, para mas lalo pang maraming bibisitang pastor. Alam nyo, next year, mga kapatid, suspense, maraming darating na pastor. Amen. Praise God. Ang sabi ng Isaiah 40 verse 31, meron na lang tayong 10 minutes and 2 hours. But they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. They shall run and not be weary,
and they shall walk and not faint. Kapag ikaw pala, mga kapatid, ay napapagod minsan. Sino pong napapagod na minsan? Amen. Amen. Sa pagtatrabaho, pagod na pagod tayo, di ba? Pagdating natin sa linggo, pagod pa rin tayo. Pero mga kapatid, pinaglilingkuran natin ang ating mga employer, maagang-maaga tayo gumigising. Pero pagdating sa linggo, mga kapatid, paglingkuran naman natin ang ating Panginoon. Ang hari ng mga hari, Panginoon ng Panginoon, mga kapatid. Pagpasok pa lang natin, tayo masaya na. Meron na tayong eager, mga kapatid, at meron tayong patient heart at teachable spirit. Ang sabi nga, learning takes time. Hindi overnight magaling ka na. Maraming mga kapatid na nagmamadaling matuto. Alam nyo ba, ilang taon bago ako natutong mag-gitara? Akala nyo madali lang. Taon, mga kapatid, at inabot na lang maraming taon, hindi pa rin ako na umihinto sa pag-aaral, sapagkat patuloy ang pag-aaral, mga kapatid, sa mga bagay na dapat nating palaguin para sa gawain ng ating Panginoon. Amen. That's why nag-aral tayo, mga kapatid, sa school ng maraming taon. You practice and repeat things so you can learn. When you try to rush and you end up missing so much. Wala pong laktaw. Mapatid, pag grade 1 gusto mo, grade 6 ka na. Wala pong ganun. Kapag first year gusto mo, graduate ka na ng 4th year. Kailangan mong dumaan, mapatid, sa step of processing. Kapag ikaw ay bagong convert, mapatid, ikaw ay dadaan sa infant. Ikaw ay dadaan sa paglago, mapatid, gumagapang, umiiyak. At ikaw ay willing lumago. At ikaw ay willing matuto. Sapagkat yung po ang teachable heart, mga kapatid. And lastly, mga kapatid, kailangan mong mag-trust at trusting heart. Napaka-importante, mga kapatid, ang pagtitiwala. When you trust the Lord, trust also the leader na inilagay ng Panginoon. Amen. Ang pastors, teachers, mga leaders, mga elders, mga kapatid, pagtiwalaan natin sapagkat in-appoint ng Panginoon dito sa lupa para mangalaga sa atin. Hindi po natin dapat papangunahan ang ating mga leaders sapagkat paano niya ma-exercise ang kanyang ministerial calling. Amen. Amen. Alam niyo ba ang ministerial calling? Ito po yung pagkatawag ng Diyos sa isang mangangaral. Kapag pinapangunahan natin ang mangangaral sa mga desisyon, hindi niya na-exercise ang pagkatawag ng Panginoon. Amen. Sinusuway natin, mga kapatid, ang pagkatawag ng Diyos kapag pinapangunahan pala natin ang pastor. Yes. Kaya tandaan natin, kapag meron tayong mga idea, kahit napakaganda yan, ibibigay natin yan at isasuggest muna natin. Amen. Hindi tayong mangunguna na ito na ang desisyon natin sapagkat ito ang maganda. Sinusukay natin ang ministerial calling ng pastor. Amen. Amen. Kailangan natin magkaroon ng trusting heart, mga kapatid, sapagkat ang pastor ay nilagay ng Panginoon sa iglesia. Amen. When you are always questioning and doubting, it points to a heart that is not teachable. Kapag tayo pala ay laging nagtatanong, mga kapatid, hindi nangangahulugan, hindi tayo nagiging teachable heart. You are doubting, you are doubting and not trusting. If you are a trustworthy teacher, then trust them in what they are teaching you. Amen. Kapag naroon ka na sa isang lugar, mga kapatid, na nilagay ka na ng Panginoon, hallelujah, at nararamdaman mong anointed ang tagapagturo at nararamdaman mong nilagay siya ng Panginoon, pagtiwalaan mo ang lahat ng kanyang mga desisyon sapagkat galing yan sa Panginoon. Amen. Lastly, mga kapatid, ang sabi ng Proverbs 3 verse 5, trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto thine own understanding. Ang sabi ng verse 6, in all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy paths. Amen. Hindi ka mapapahamak kapag nagtiwala tayo sa ating Panginoon. Lahat ng lakad natin, mga kapatid, ay magiging tama. Tayo po ay tatayo, mga kapatid,
A teachable heart is not just about learning environments. It applies to how we live. We live life. Living is about learning and growing. This impact how we approach relationship, how we look at new situation, and so many areas of life. Do you have teachable heart? Amen. Meron ba tayong teachable spirit, mga batid, sa oras na ito? Amen. Hallelujah. Nangungusap ang ating Panginoon sa oras na ito. Pengi ako ng 2 back-uppers, mga batid. Hallelujah. Praise the Lord. At tayo po ay lalapit sa ating Panginoon. Hallelujah. 2 or 3. Hallelujah. Tayo po ay lalapit sa presensya ng ating Panginoon. Magpapalinis tayo katulad ng panalangin ni Haring David, mapatid, na created me a clean heart. Hallelujah. Salamat sa ating Panginoon, mapatid, na narito tayo, merong kang teachable heart. Habang tayo po ay naghahanda, mapatid, sa paglapit sa ating Panginoon. Bakit